Marian's POV. Teka, ano daw? What is he to you? Ano ba pinagsasabi nito? Naguguluhan ako. Si Alwin? Don't mention the name of that. He is... Ano ba pinagsasabi mo? Nabaril siya nung kinidnap ako ng baliw mong ex-girlfriend. Kaya akala ko wala na siya. Pero nung sinabi ni Aljo na naka-hospital arrest siya, natural nagtanong ako kung okay ba siya. Nainis kong sabi sa kanya. Hindi ako nagpunta dito para magbangayan kami. Pero ano ba itong nangyayari? Gusto ko lang namang makausap siya at ito pa may ganang sumbatan ako na hindi nga siya nagpakita sa akin nung nasa ospital pa ako. Muntikan pa ako makunan dahil sa baliw niyang ex-girlfriend. I said, what is he to you? He hissed. I sighed and looking down. I shook my head. I couldn't believe he's asking me about my relationship with Alwin. Ano ba pinagsasabi mo? I replied and stared at me. What is he to you? He shouted angrily and I flinched. This is the first time he shouted at me. For God's sake, Guadicelli, kaibigan ko lang si Alwin. I shouted, then I glared at him. I saw he clenched his jaw when I mentioned Alwin's name. Ano naman yun sa'yo ha? Ano ba problema mo? Naguguluhan ako sa kanya. Dati ko nang sinabi sa kanya na kaibigan ko lang si Alwin. I'm jealous. I'm jealous when you did ask if it's okay while you didn't even bother to ask about me. He spat. Ano daw? Nagsasalo siya? Hindi nga ito nagpakita sa akin sa ospital? It's my first time to feel like this to someone, Marian. I don't know how to express myself. He looked at me with a massive expression. I stilled. Is he confessing his feelings for me? Ano? Ba't ka magsiselos? I asked, confused. And I glared. Damn it, I love you. He shouted in a furious. Then he looked away and he brushed his hair using his finger. Then he shifted his gaze to me when he's not getting any reaction from me. He sit back to the couch. I stilled. I didn't expect him to say those words to me. Hindi ko rin alam kung paano mag-react sa sinabi ni Rocco. Ang alam ko lang ngayon ay sobrang lakas at tibok ng puso ko. I saw a tent of blood in his white shirt. Hindi pala napalitan ang banda nito. Nasa lamesa lang ang medicine box kaya lumapit ako at umupo sa tabi niya. Yung sugat mo, papalitan natin ng benda. I muttered. He lay his back in the couch. He didn't answer. Rocco, take off your shirt. Tiningnan ko yung sugat mo. Dahan-dahan itong binuksan ng botones ng damit niya at hinubad ito at tumantad sa akin na matipunot. Maganda nitong katawan. Nasa tigiliran pa lang sugat niya. The bandage is soaked with his blood. I carefully taking out the bandage from his wound. He just let me doing it. Ramdam kong intensidad ng mga mata ni Rocco habang pinagmamasdan niyang kilos ko. Nang tapos ko ng palitan ng bendang sugat niya, inangat kong tingin sa mukha niya. His piercing gray orbs looked straight at mine. Why you didn't tell me that you're pregnant? He whispered. May hinanakit sa boses ni Rocco. Nakadama ako ng habag sa kanya. Bakit kasi mas pinili kong hindi sabihin sa kanya? Paano ko nawalang baby ko na hindi man lang nito alam na buntis ako? I was about to tell you but sudden things happened. I replied and I look away. Do you love me? He whispered. Bigla ulit lumakas ang tibok ng puso ko kaya napatitig ako sa gwapo niyang mukha. Matagal bago ako sumagot kaya ako man tatayo na to while he heaved a deep breath. Pinigilan ko siya, tinawakan kong braso niya. Sandali, ulitin mo yung sinabi mo kanina. I suppressed a smile kaya nakunot ang noon ni Rocco na tumingin sa akin. Naaliw ako sa nakakita kong reaksyon mula sa kanya. What? Mas lumalim ang gatlasan o nito. You shouted that earlier. I mocked him with a sly smile on my face. I saw how he stiffed and looked away, then he muttered, I love you. Mahal din kita, Guadicelli. I said with a sweet smile. Nakita ko pagkagulat ni Rocco sa mukha. Hindi siguro makapaniwala sa narinig. I reached for his face and I traced my finger on his t-balls. I loved the feeling of touching him. Then I pressed my lips into him for a second. Then I moved away. Magdamit ka, Guadicelli, at uminom ka ng gamot. Kaagad na sabi ko sa kanya, his body so tempted. Tatayo na sana ako nang biglang hinila ni Rocco ako paupo sa kandungan niya. Yung sugat mo, baka masagi ko. Protesta ko. Let's stay like this for a second, babe. I missed you. Nahinang bulong nito habang nakaupo ko sa kandungan niya at yakap-yakap ako. I miss you too, I whispered back.
Days passed. Nakakulong ng baliw na si Lisa. Si Alwin naman ay nakausap ko nang humingi ito ng tawad sa akin. Ayon sa kanya, pumayag lang daw siyang makipagsabuatan kay Lisa para mabantayan niya ako sa anumang maisipang gawing masama ni Lisa sa akin. At totoo namang wala naman talagang ginawang masama si Alwin sa akin. Pinipigilan niya nga si Lisa ang masaktan ako. Matagal na daw siyang may lihim na pagtingin sa akin, kaya binablackmail siya ni Lisa ang sasabihin nito kay Rocco. Kaya napilitan itong sundin ang gusto ng baliw na stepsister. Pinatawad ko kaagad si Alwin, basta naikasi sa akin ng pagkakaibigan namin. Nang maayos ng lagay nito, sinampahan na rin ito ng kaso ni Rocco at ngayon ay nakakulong na rin. We settle things out. Nagpapasalamat naman ako sa mga kaibigan ni Rocco na siyang tumulong sa amin. Lalo na ang team forces ni Aljur na hanggang ngayon ay nagtalaga pa rin ng security sa akin. Sa amin ni Rocco, gusto ko sanang personal na pasalamatan to. Kaso lately, I noticed him na parang may iniindang problema. Hindi ko alam kung trabaho ba o sa babae. Lapitin din kasi ito ng mga babae at ayon kay Rocco, palagi daw ito nagpupunta sa Isla Mercedes kung saan pagmamayari ng pamilya nitong nasabing isla para may binabalik-balikan ito doon. Si Kiel naman ay siyang abogadong kinuha ni Rocco para sa kaso ko. Nagpasalamat na din ako sa kanya. Pati na rin isang kaibigan ni Rocco tumutulong din na mailigtas ako. Si Nico ang anak ng doktor na siyang gumamot sa akin at may-ari ng ospital na pinagdalhan sa akin ni Rocco. Napag-alaman ko rin na dati itong Marine. Kasabayan sila ni Aljur, mukha lang maangas ang mga mukha nito pero deep inside mababait naman sila. Rocco is also a tough on the outside, strong in dangerous aura but sweet when it comes to me. He became more extra caring to me right when he knows I'm pregnant. I thought at first he doesn't want to have a baby. Pero sa pinapakita nitong pag-aalaga sa akin sa pagbibigay nito ng mga cravings ko gabi-gabi, my instinct was wrong. Everything back into places between me and Rocco. Nasa terrace kami ngayon ng kwarto namin ni Rocco. Gusto kasi nitong samahan siya habang ginagawa dito sa bahay ang trabaho niya sa opisina. As for him, he want to take care of me personally while working as well. That is why he made his paperworks inside home and his secretary Kuya Joem just sending some emails o anumang mga documents na kailangan ng approval niya. Nakayakap to sa akin mula sa likod habang pinagmamasdan kong tanawin sa labas. Marahan akong humarap sa kanya. I love you babe. I know it took me a while to say this, but I want you to know that I love you since then. The moment I laid my eyes on you at the party, I already made the decision to make you mine. He muttered and stared at me. He held me closer. I look at him. Bahagya ako siyang tinulak. Hindi ko kayang salubungin ang paraan ng pagtiting ni Rocco sa akin. He chuckled at my reaction. I love the sound of his laugh. It's very masculine. Ano ba itong nangyayari sa akin? Pati ang mga mahinang tawa nito nagugustuhan ko na rin. Hindi masyadong halata, Maria, na masyado kang in love sa asawa mo, but he held me firmly. His eyes traveled to my face, to my eyes, to my nose, down to my lips. His hand slowly reached for my cheek and caressed it gently. I miss you like hell, wife, he whispered and slowly leaned forward. I thought he was going to kiss me on the lips, so I closed my eyes, but his lips landed on my forehead instead. Nagmulit ako ng mata at napanguso. Wag assuming, Marian, his shining eyes looking at me in amusement. He gave me a peek on the lips. Dahan-dahan itong upo sa upuan habang hilakot kinandong. He is more clingy and sweet this time. Tapos na bang trabaho mo? Tanong ko sa kanya habang nakakawit ang isang braso ko sa laag niya. I'm the boss. I can work anytime I want, he answered. I glared at him. He planted feathery kisses in my neck, to my chin and to my lips. He gently kissed my lips until his kisses turned into passionately. Hey, we need to get ready. Remember, schedule ko for check-up, I said between kisses. Kailangan ko muna si Roccong pigilan at baka kung saan pa humantong ang lahat. He groaned, but he stopped kissing me. It smiled apologetically. I should ask Tita Amira about this, he muttered. He stand and fixed the laptop. About what? I asked, confused, and followed him inside the room. He turned his head to me and smirked. Nothing, babe. Come on, let's get ready. He extended his arms to me, and I accept it. We walked to the closet and changed. Pagkatapos kong ma-check up ni Doc Amira, narinig ko may tinanong si Rocco sa kanya. Tita, is it safe now to have a make love with my wife after this?
And the doctor was smiling while she nodded. She even glanced at me and smiled. Napaka-bulgar talaga na lalaking to. Hindi talaga nahiyang itanong sa doktor. Mamaya ka sa akin, Guadicelli. Makakatikim ka talaga. Wait, ano ipapatikim mo ha? Shut up. Piling ko tuloy, umakit lahat ng dugo ko sa mukha. Paniguradong pulang-pulang mukha ko ngayon sa hiya. Kailangan mo ba talagang itanong yun, Guadicelli? Sabay hampas ko sa matigas ng dibdib ng lumabas na si Doc Amira. Yes, babe. For the safety, you know. I don't want to hurt our baby inside. Malambing ni Rocco sagot sa akin, sabay hima sa tiyan ko. Napanguso ako sa kanya. So inisip din pala nitong kapakanan ng baby namin. But at the same time, ang kalimugan nito. Todo alala ito sa akin na palabas na kami ng ospital. Halos yakapin na ako dito sa paraan ng pagkakayapos ng braso nito sa bewang ko. Napansin ko mga nurses na napapalingon sa amin, lalo na kay Rocco. Nagpapakit pa talagang iba. Hindi ba nila nakikita nandito ako? Uy, asawa ako. FYI sa inyo. Tinignan ko si Rocco, diretso lang ang tingin nito. Walang pakialam sa mga kababaihang panayang pakyut sa kanya. See, hanggang pakyut na lang kayo. Akin lang ang asawa ko. Pagdudukutin ko yung mga mata nyo. Are you hungry? Tanong ni Rocco sa akin. Nasa loob na kami ng sasakyan. Tumango lang ako. Hindi na ako sumagot pa. Naiinis ako sa mga nurses kanina eh. Ewan ko ba? Bigla-bigla na lang nagbabagong mood ko. Hey babe, are you okay? Tanong ulit ito sa akin at napansin siguro nitong natahimik ako at wala na sa mood. Lumingon ako sa kanya at bahagyang ngumiti. Inabot itong kamay ko and he bring it to his lips and kiss it. What do you like to eat, babe? Nag-isip ako sandali. Let's go home. Ipagluto mo na lang ako ng lasagna. At sa kabila mo na lang ako ng ice cream. Yung mocha flavor, sagot ko sa kanya. Kaagad naman itong sumang-ayon. Pagdating namin sa bahay, kaagad ito nagluto ng lasagna. Nasarapan kasi ako sa luto nito noong nakarang araw ng lasagna. Lot of cheese, kaya gusto ko magluto siya ulit. Habang nagluluto to, pinapanood ko siya. I really admire him for doing this to me. CEO itong asawa ko ha, pero pinagluluto ako ng lasagna. Napakabuhay queen mo, Marian ha? Ang swerte-swerte ko naman. Ano bang ginawa kong kabutihan sa iyo, Lord, para bigyan mo ko ng ganitong lalaking makakasama sa buhay? Thank you talaga, Lord. Babe, wika ako sa kanya habang nilalagyan ito ng plato ko ng lasagna. Nakita kong bahagya siyang natigilan. This is the first time I called him babe. Yes, you need anything else, babe? Kagad tong lumapit sa akin. Nakaupo ako sa mataas na upuan sa counter island na kusina. Thank you. Sabay hila ko sa shirt na suot niya para magpantay ang mukha namin. I gave him a peek on the lips. I smiled sweetly to him. Anything for you, babe. I love you. He kissed the top of my head. He smiled before he kissed my cheek and placed my lasagna in the table. Sinusubuan niya ako gaya ng dati. He even ate the same spoon as mine. Talagang todo alaga to sa akin. He's now spoiling me with all his love and caring. I was busy fixing the bedsheet when Rocco hugged me from behind. He's brushing his lips on cheek down to my neck and sniffing it. Me being pregnant, nag-iiba agad ang reaksyon ng katawan ko. Teka naman hormones. Eto na siguro sinasabi nila na kapag buntis ay nagiging mahilig. I blush at that thought. Hey, saway ko sa kanya. Nagsisimula na kasing uminit ang katawan ko, lalo na kapag dumadapong mainit itong hininga sa leeg ko. He gently turned me around to face him. Then he kissed my forehead to the tip of my nose down to my mouth. Wala itong damit pang itaas, naka-sweatpants lang ito, kaya damang-dama kong init na nanggagaling sa katawan niya. I look at his piercing gray eyes who's now glistening. Napakaganda ng mga mata ni Rocco at hindi ako magsasawang tingnan ito. Babe, I already missed this. He kissed my lips, now his hands is caressing my back. I'm wearing his white shirt and my shorts, pero kahit hindi manipis ang damit na suot ko, para may kung anong boltaheng dumadaloy sa katawan ko, the way he's caressing my body. Hindi pa pwede. Pinaseryoso ko yung boses ko para hindi masyadong halatang namimiss ko rin. Na, I already asked Tita Amira about this and she said it's okay to have make love. Nakakunot ang noo ni Rocco na sagot sa akin at talagang nakanguso pa. Para tuloy itong batang pinagbawalan sa pagkain. Natawa ako sa tinura niya, napakabulgar ng lokong to. Ewan ko ba, pero natutuwa ako sa nakakita kong reaksyon nito kaya nagdahilan ako kunwari. I'm not yet ready, okay? I don't know if I could manage to cope up with you. Pero hindi niya na ako pinatapos sa sasabihin ko.
Pinatahimik ako ni Rocco gamit ang labi nito nung unay banayad lang to hanggang sa unti-unting lumalalim ang halik niya. He hands roam around my body hanggang sa napaliyad ako. Pinasok niya ang kamay niya sa loob ng damit ko. Damang-dama kong init ng palad niyang humahaplos sa balat ko at may hinang pinipis silang dibdib ko. A soft moan escaped from my lips when his kisses strayed to my jaw down to my neck. Uminit ng katawan ko kahit may suot pa akong damit. Marahan niyang hinubad ang damit na suot ko. Wala akong suot na bra kaya napatakip ang dalawang kamay ko sa dibdib ko. Don't cover it, babe. I'm seeing that. He removed my hands. Maingat niya ako nilapag sa ibabaw ng kama. I felt the butterflies in my stomach when I saw him amused looking at my body. His Adam's apple moved up and down. He crawled on top of me. Sinubukan ko pa siyang pigilan pero huli na. Bakit para masyadong aggressive ata ito ngayon? Oo nga pala, bakit ko pa kasi pinaabot ng ilang buwan para makapiling ulit siya? Bakit kasi hindi ko siya pinakinggan kaagad? Pero this is not the time to talk about this. He already asked forgiveness and I forgive him. Sinakop niya mga labi ko. He kissed me with so much passion and love. Hanggang sa unti-unting bumababang pag-aplos nito papunta sa puson ko. Hinimos muna nitong impis na puson ko. Daddy will be gentle, baby. I don't want to hurt you and your mom. Bulong-bulong ni Rocco habang unti-unti pang bumababa ang labi nito. Tuluyan kaming nabalot ng makamundong kaligayahan ni Rocco. Para kaming sumasayaw sa musika na tanging kami lang dalawang nakakarinig. Hanggang sa tuluyan niya ako inangkin. Pawisan ng katawan naming dalawa. Hiningal ito bago umalis sa ibabaw ko. Ang akala ko tapos na to, hindi pa pala. Parang pinaghandaan talaga nitong gabing ito. Animing lumaklak ng vitamins. Parang walang kapaguran ng loko. I'm not done yet, babe. You need to pay those tortured nights when you left me. Nakangisi ni Roccong sabi sa akin at sa ikalawang pagkakataong narating namin ang rurok ng kaligayahan. Love to woke up early like this, babe. Bulong ni Rocco sa akin habang hinapos itong balat ko sabay kaming naliligo sa shower. Rocco, nakatatlo ka na kaninang madaling araw. Halos hindi mo na ako pinatulog. Saway ko sa kanya, panay kasing paghalik-halik nito sa leg ko habang hinihimas nitong masalang bahagi ng katawan ko. Napaliyad ako sa ginawa niya. Rocco, we need to hurry up. Dadating mamaya mga kaibigan mo. Sabi ko habang napapaungol sa sensasyon dulot ng paghaplos nito sa akin. He groaned and stopped. Gently he covered me with a robe. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.